Breaking news mga kaibigan! Ito po, may panibagong utang na naman po ang ating bansa. Nako, ano na naman po ito? Marcos Jr. Admin, pinaigting ang pag-secure ng 408 billion pesos. Bagong utang! Halos dumoble ang pangungutang ng pamahalaan sa ilalim ng Pangulong Marcos Jr. matapos umabot sa 408.2 billion pesos. Ang gross borrowings ngayong Enero of 2026 malayo sa 213.1 billion pesos sa parehong buwan noong nakaraang taon. Ito po, babasahin po natin ang buong detalye para po sa inyong idea. Umani ng pansin ang ulat na halos dumoble ang pangungutang ng pamahalaan sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos umabot sa 408.2 billion pesos ang gross borrowings nitong Enero of 2026, malayo sa 213.1 billion pesos sa kaparehong buwan noong 2025. Ayon sa Bureau of Treasury or BTR, ang biglaang pagtaas ng bahagi ng mas agresibong hakbang ng administrasyon upang mag-secure ang pondo ng mas maaga habang pabor pa ang galaw ng merkado. Breakdown ng utang. Ito po, basahin natin. Sa kabuuang halaga, 216.1 billion pesos. Domestic borrowings. Foreign borrowings, 192.1 billion pesos. Kapansin-pansin ang malaking pag-angat ng foreign borrowings na halos 3 beses kumpara noong nakaraang taon. Kasama nito ang pag-issue ng 161.3 billion sa global bonds. So ang global bonds po natin mga kaibigan ay umabot na po ng 161.3 billion pesos. Dahil dito umabot sa 47% ang bahagi ng utang mula sa labas ng bansa, malayo sa target ng 26% ceiling ng gobyerno. So malaking target po sa 2026. Target ng gobyerno ngayong taon, 2.68 trillion pesos ang planong uutangin. Uulitin ko para po sa inyong kaalaman. 2.68 trillion ang planong uutangin. 60% nito ay naka-line up sa naunang kalahating taon. Ipinakita ng datos ang isang administrasyong pinapabilis ang pag-secure ng pondo sa unang bahagi ng palamang ng taon. No? So, ibig sabihin mga kaibigan, ano kasi yan first quarter po guys, talagang makikita mo kaagad na gano'n na po kalaki, no? Agarang tumaas kaagad ang ating utang. Ngunit kasabay nito, nananatiling mahalagang bantayan kung paano makakapekto ang ganitong bilis ng pangungutang sa kabuuang utang at ekonomiya ng bansa sa mga susunod na buwan. So mga kaibigan, kailangan po talaga itong bantayan. Hindi po pwedeng hindi po ito babantayan mga kaibigan dahil kung ganito po siya kabilis, di ba? Malaki po itong epekto guys sa ating ekonomiya. Dahil unang-una sa lahat, alam naman natin ang ating sitwasyon ngayon. Di ba? Nasa krisis po tayo. Tapos ganito, 408 billion ang bagong utang ng Pilipinas. At ang target pa sa itong ngayong taon po, 2.68 trillion ang planong uutangin. Ulitin ko 2.68 trillion pesos. Imagine niyo kung gaano po kalaki yan. Kasi itong 2026 pa lang, meron na po tayong 16 trillion pesos na utang. Ngayong itong pagpasok po ng 2026, hindi, umabot na po tayo ng 18 pala. Malapit na po tayo kasi ang sabi po ni ang pasabog po ni Representative Kiko Barzaga, malamang sa malamang aabot po tayo ng 19 trillion pesos. Yan po ang magiging utang natin sa future. Pero itong 2026, pagpasok po ng taon, umabot na po tayo sa 18 trillion. Plus, meron pa tayong target na 2.68 trillion pesos na planong uutangin.
So imagine nyo na lang mga kaibigan kung gaano po kalaki yan. Di ba? So ngayon ang tanong, ano po itong 408 billion pesos na bagong utang ng bansa? Na halos dumoble ang pangungutang ng pamahalaan sa ilalim ng Pangulong Marcos Jr. Matapos umabot sa 408.2 billion ang gross borrowings ngayong Enero of 2026. So, parang grabe dumoble po mga kaibigan. Umani ng reaksyon ang ulat ng United States Trade Representative or USTR. Matapos nitong ilarawan ang katiwalian sa Pilipinas bilang isang pervasive and long-standing problem. Isang malaganap at matagal ng suliranin ng umano'y direktang nakaapekto sa pagpasok ng kalakalan at pamumuhunan sa bansa. Ibig sabihin guys, nahihirapan na po sila, no? Dahil po naapektuhan po ang ating kalakalan at syempre ang pamumuhunan ng bansa dahil po sa korupsyon. Hindi, kumbaga, nawala na yung tiwala nila eh. Sa inilabas sa 2026 National Trade Estimate or NTE report noong March 31, binigyan diin ng USTR na ang problema ng korupsyon ay hindi lamang nakapaloob sa ilang ahensya, kundi umiiral sa iba't ibang antas ng pamahalaan, maging sa lokal at pambansang level. Ayon mismo sa ulat, national and local government agencies, for example, the Bureau of Customs or BOC, are beset with various corruption issues including allegations of overt bribery. Tama yun. Ako, personally guys, agree talaga ako dito pagdating po sa BOC or Bureau of Customs. Talagang talamak po ang korupsyon dyan at mga suhol. Kung hindi ako nagkakamali po mga kaibigan, isa po ito sa pinakakorap na ahensya po ng gobyerno. Gusto na nga itong ni Tatay Digong dati, di ba? Kasi sobra talaga yan eh. Grabe talaga ang Bureau of Customs. Ang mga ahensyang pambansa at lokal na pamahalaan gaya ng Bureau of Customs ay naharap sa iba't ibang issue ng katiwalian. Kabilang ang mga alegasyon na langtaran o hayagang panunuhol. Particular na binanggit ang Bureau of Customs, isang ahensyang matagal nang iugnay sa mga kontrobersya sa importation at trade, bilang halimbawa ng institusyong apektado ng umano'y bribery at mga irregularidad. Nagsama pa yung dalawa, no? Bribery tapos meron pa mga irregularities. Nako, talagang mawawalan ng tiwala ang mga foreign investors. So mas malawak na konteksto, ipinakita ang ulat na ang ganitong mga issue ay may direktang epekto sa kumpiyansa ng mga dayuhang investor. Sa panahon ng matinding kompetisyon sa global economy, ang reputasyon ng isang bansa pagdating sa transparency at rule of law ay kritikal sa pag-akit ng kapital at negosyo. Hindi rin nakaligtas sa puna ng USTR ang kakulangan umano ng mas epektibong aksyon laban sa online piracy at paglaganap ng counterfeit goods mula sa damit, sapatos, relo, alahas, pabango hanggang sa electronics na patuloy na sumisita sa integridad ng merkado sa Pilipinas. Sa kabuuan, malinaw ang mensahe ng ulat. Habang may potensyal ang Pilipinas bilang investment hub sa rehiyon, na natiling malaking balakid ang katiwalian kung hindi ito tuluyang matutugunan. So tama po, no? Talagang dyan naman talaga lahat nagsisimula. Dahil marami din po talagang mga peke. Naglaganap kasi yan mga kaibigan mo. So dapat talaga mabigyan po ito ng concern. Mabigyan po ito ng resolution. Kumbaga, kailangan matigil talaga ang corruption dyan sa Bureau of Customs. Kung hindi, ewan ko lang po kung makakasurvive pa talaga tayo. So ito pa, meron po tayo sa pambabasahin mga kaibigan. Galing naman po ito kay Attorney Rowena Guanzon. Ito po ang kanyang concern. I-post lang po natin dito. Kung babasahin po natin guys, ang nakalagay dito, kawawang Inday, ilulubog ni BBM sa mga utang niya. O yan o. Galing po yan kay Attorney Rowena Guanzon. Very cryptic message po ito mga kaibigan. Patungkol po ito sa
bagong balita ngayong araw na may panibago na naman pong utang na nagkakahalaga po ng 408 billion pesos. So, basahin lang po natin itong pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Umani ng reaksyon ang pahayag ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon kaugnay ng lumulubong utang ng pamahalaan kasunod ng ulat na umaabot sa 408.2 billion pesos ang gross borrowings ng gobyerno nitong Enero 2026 pa lamang. Sa isang social media post, ibinahagi ni Guanzon ang kanyang obserbasyon. Kawawang Inday, ilulubog ni BBM sa mga utang niya. Diba? Yung message po ito mga kaibigan, talagang very striking. Talagang tatamaan ka dito very critical po ito guys kasi kung biruin nyo ilulubog ni BBM sa mga utang niya. Kaya sinabi niyang kawawang Inday. So ang konteksto, halos dobling utang sa simula ng 2026. Dumoble kasi. Lalong tumaas ang utang natin. Batay sa datos ng Bureau of Treasury or BTR, umabot sa 408.2 billion ang inuutang ng gobyerno noong Enero of 2026. Malayo ito sa 213.1 billion pesos sa parehong buwan noong 2025. So sa kabuuan po mga kaibigan, kung ipagsama po natin guys, talagang umabot talaga siya ng 408 billion pesos. Kasi domestic at saka foreign borrowings po ito So kapansin-pansin din ang halos 3 beses na pagtaas ng utang mula sa abroad, kabilang ang 161.3 billion pesos sa global bonds dahilan upang umabot sa 47 ang foreign share, lampas sa target na 26%. So doble na naman, no? Grabe. Ang pahayag ni Guanzon ay nagbubukas ng mas malalim na usapin ang posibilidad na ang kasalukuyang antas ng pangungutang ay maging pasanin ng susunod na administrasyon, lalo na kung magpapatuloy ang ganitong bilis ng pag-utang. Sa kasalukuyang target ng gobyerno na umutang ng 2.68 trillion pesos ngayong 2026, kung saan malaking bahagi nito ay naka-line up na sa unang kalahati ng taon. So yan po mga kaibigan ang ating update, ang panibagong utang po nitong Bangag administration. Talagang ilulubog ni Bangag sa mga utang ang Pilipinas. Kaya po sinabi po ni Attorney Rowena Guanzon, kawawang Inday. So mga kaibigan, yan po ang ating update. Maraming salamat po. At in observance of the Holy Week, Semana Santa, tayo po'y magnilay-nilay, magdasal po tayo mga kaibigan para po sa ating bayan. At syempre guys, ipagdasal po natin ang ating dating Pangulong Duterte. At syempre po, ipagdasal din po natin si Vice President Sara Duterte na sana po ay malagpasan niya po ang lahat ng mga pagsubok. Alright mga kaibigan, so magkita-kita po tayo muli. Bye-bye, maraming salamat po.